October 15, 2024, alas negatibo 6 ng umaga sa Pier 15, Maynila. Isang kargador na tinatawag nilang Mang Tonyo ang biglang hininto ENG buong opisina ng shipping company sa harap ng 200 TA. Bigla niyang sinigaw, "Sino ENG may-ari ng kumpanyang T?" Lahat na tahimik. Isang supervisor ang tumawa. "Kargador ka lang, umuwi ka na." Pero nang ibaba niya ang sako sa balikat, may nakita silang tattoo sa braso niya. Isang logo na kilala ng buong industriya. Kabanata 1. ENG hindi inaasahang pangyayari sa Pier 15. Alas 5:30 pa lang ng umaga, October 15, 2024. Maagang maaga pa, pero mainit na sa Pier 15, Maynila. Ang hanging amoy dagat ay halo-halo sa usok ng mga container truck at sa pawis ng mga kargador na nagsisiksikan sa daungan. Ang mga crane ay parang higanteng braso na walang tigil sa pag-angat ng mga malalaking kahon na gawa sa bakal. Sa gitna ng lahat ng ingay na iyon, may isang lalaking nakatayo sa may bandang sulok, nakasando lang na kupas na puti, maong na punit-punit sa laylayan, at sinelas na halos nakabakat na ang paa. Siya si Mang Tonyo. Sa mga bagong supervisor at empleyado, kargador lang siya. Sa mga matatanda namang kargador, Matandang Tonyo lang ang tawag nila, kahit hindi naman nila alam ang buong pangalan niya. Araw-araw, nakikita siyang nagbubuhat ng sako, nag-aayos ng tali ng mga kargamento, at paminsan-minsan, nakaupo sa tabing kalsada habang umiinom ng cup mula sa plastic cup na may takip na basag na. Nitong umagang iyon, parang may iba sa kilos niya. Hindi siya ngumingiti katulad ng dati. Tahimik siya, seryoso, at paulit-ulit na tumitingin sa malaking orasan sa taas ng opisina ng shipping company. Alas 6:20. Maya-maya pa, biglang may lumapit na lalaking nakapolo shirt na may logo ng kumpanya. "Sir, ready na po ang lahat. Hintayin na lang po natin ang signal niyo." Tumango lang si Mang Tonyo. Hindi naman napansin ng iba dahil abala sila sa pagbaba ng mga bagong container mula sa barko. Alas 6 eksakto. Biglang may malakas na busina mula sa isang container van. Huminto ang lahat ng galaw sa buong pier. Mga crane, huminto. Mga truck, tumigil. Mga kargador, napatingin. Lahat nakatingin sa gitna, kung saan nakatayo si Mang Tonyo. Hawak ang isang sako ng bigas na 50 kilo sa kaliwang balikat at sa kanan niyang kamay, isang lumang cellphone na Nokia 3310. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sako. Tumingin siya sa paligid, parang hinintay niya talaga ang oras na iyon. Tapos, sa malakas at malinaw na boses na hindi pa naririnig ng sinuman sa pier, sumigaw siya. "Tawag kay ENG may-ari ng Global Maritime Logistics Incorporated. Sino ENG pumirma ng approval essay manifest ng ME Santos Reyes? Sino ENG nag-authorize ng walang safety inspection?" Parang bomba ang sumabog. Lahat ng kargador, driver, at kahit mga opisina sa itaas, napatingin sa baba. Isang supervisor na bagong promote lang, si Anger Ramon Cruz, nakilala sa pagmamayabang ng kanyang bagong Fortuner at relo na Rolex, ay tumawa ng malakas. "Hoy kargador! Ano ba yan? Umiwi ka na sa probinsya mo. Hindi ka namin kilala. Baka nakainom ka na naman ng Red Horse kagabi." Maraming tumawa. May mga kargador pang napailing, nahihiya para kay Mang Tonyo. Pero hindi gumalaw si Mang Tonyo. Hindi siya natakot. Sa halip, dahan-dahan niyang hinubad ang sando niyang kupas. Sa ilalim noon, may suot siyang manipis na puting shirt na may maliit na logo sa kaliwang dibdib. At doon nila nakita ang logo na iyon, ang logo na nakalagay sa lahat ng container, sa lahat ng truck, sa opisina, sa uniforme ng mga official. Global Maritime Logistics Inc. At sa ibaba ng logo, nakaprint sa maliit pero malinaw na letra, Anthony LTN, Founder & Chief Executive Officer. Sabay-sabay na napaetras ang lahat. May mga babaeng clerk na napasigaw. May kargador na nabitawan ang kanyang kargamento. Say Anger Cruz, biglang namutla. Ang ngiti sa labi niya,
nawala sa isang kisapmaita. Dahan-dahan na lumakad si Mang Tonyo, o mas tama na ngayon, si Mr. Anthony Tan, papunta sa gitna ng pier. Habang lumalakad siya, may mga empleyadong nakasuit na biglang lumabas mula sa mga container van at opisina, yumuyuko sa kanya. May mga kapitan ng barko na nagmamadaling lumapit para magmano. At habang papalapit siya kay Anger Cruz, may isang lalaking nakasuit na may hawak na tablet ang lumapit at may binulong. Sir Anthony, nakalive po ang CCTV sa boardroom. Lahat ng shareholders nakatingin na po sa inyo. Ready na po ang helicopter sa rooftop. Tumingin lang si Mr. Anthony Tan kay Anger Cruz. At sa malamig pero mabigat na boses, sinabi niya, Anger Cruz, 3 buwan mo akong nilate, tinawanan at tinapakan. Ngayon, pakinggan mo ako ng mabuti. At doon na nagsimula ang pinakamalaking pagbabago sa buong Pier 15 na hindi nila makakalimutan habang buhay. Abangan sa susunod na kabanata. Paano nagsimula ang lahat? At bakit bumabalik tuwing 5 taon si Mr. Anthony Tan? Bilang isang simpleng kargador lamang. Kabanata 2. YNGMGA pang-insulto hindi kay malimutan. 3 buwan bago ang October 15. Hulyo pa lang noon at bagong-bagong promote si Anger Ramon Cruz bilang Assistant Port Operations Manager ng Global Maritime Logistics Incorporated. Fresh graduate ng MAPA, cum laude, may master sa Singapore, at laging may dalang bagong Fortuner na puti na may plate number na or Cruz isa. Sa unang araw pa lang niya sa pier, ramdam na ng lahat ang hangin niya. Isang umaga, habang nagbubuhat si Mang Tonyo ng 8 sako ng bigas mula sa container patungo sa bodega, dumaan si Anger Cruz kasama ang 2 bagong engineer. Nakapolo shirt na may logo ng kumpanya, nakashades na Oakley, at hawak ang tumbler ng Starbucks na may pangalan niyang nakasulat. Biglang tumigil siya sa harap ni Mang Tonyo. Anger Cruz, malakas ang boses para marinig ng lahat. Hoy Tetang, ilang taon ka na dito? Bakit parang wala ka namang promotion? Kargador ka lang pala talaga hanggang matanda. Sayang naman ang pwesto mo, pwede sanang maging janitor na lang sa opisina, mas malinis. Tumawa ng malakas ang 2 kasama niya. May mga kargador pang napatingin, pero walang umimik. Si Mang Tonyo, tahimik lang na ibinaba ang sako, pinunasan ang pawis sa noo gamit ang panyo na butas-butas na, at ngumiti lang ng bahagya. Pasensya na po, sir. Trabaho ko lang po, too. Pero hindi pa doon natapos. Kinabukasan, sa kantin ng pier, habang kumakain si Mang Tonyo ng kanin at tuyo sa pleto na plastic na may bitak na, dumaan ulit si Anger Cruz kasama ang mga kaibigan niyang bagong official. Anger Cruz sarcastic. Teka, Mang Tonyo, bakit tuyo na naman? Wala ka bang pera? O baka naman ginagastos mo sa Red Horse kaya ganyan ang amoy mo? Amoy pawis at dagat. Baka pwede kitang bigyan ng sabon, ha? Tumawa ulit ang buong mesa. May isang babaeng clerk pang sumabat. Sir, baka naman bigyan na lang natin siya ng uniform ng janitor, mas babagay sa kanya. Muling tumawa ang lahat. Si Mang Tonyo, mumiti lang ulit, kinain ang huling subo ng tuyo, at tumayo na para bumalik sa trabaho. 1 linggo pagkatapos noon, may malaking shipment ng imported na sasakyan mula Japan. Kailangang maayos na maayos ang pagbaba ng mga container dahil may EI client na darating. Si Mang Tonyo ang pinag-utos na tumulong sa pag-alin ng mga tali. Nang makita siya na Anger Cruz, galit na galit. Tangina naman, bakit kargador ang pinadala? Pwede ba yung matandang yan? Baka mahulog ang container. Palitan niyo yan. Hindi ko kailangan ng taong amoy isda at pawis sa harap ng client ko. Dahil sa galit niya, pinalitan nga si Mang Tonyo. Pero hindi alam ng lahat, ang client na iyon si Mr. Hiroshi Tanaka, presidente ng pinakamalaking car importer sa Japan. Personal na kilala si Mang Tonyo. At nang makita niyang wala si Mang Tonyo sa linya, tinanong niya mismo, nasaan si Mr. Tan? Siya lang ang pinagkakatiwalaan ko sa mga ganitong shipment. Nagkatinginan ang mga official.
Sir, si Mang Tonyo po yun. Kargador lang po siya dito. Si MR Tanaka, natigilan. Tumingin siya kay Anger. Cruz na pawis na sa nerbiyos. At sa wikang Ingles na may halong Hapon, sinabi niya, "You just insulted the man who owns 68% of this entire company. Good luck." Pero hindi pa rin alam na Anger. Cruz. Sa kanya, kargador pa rin si Mang Tonyo. At tuwing may meeting sa opisina, kapag nakikita niya si Mang Tonyo na nakaupo sa labas habang naghihintay ng susunod na kargamento, laging may komento. "Oy Mang Tonyo, bakit hindi ka na lang mag-retire? Kawawa naman ang mga anak mo, kung may anak ka man. Baka hanggang kargador ka na lang talaga habang buhay." May isang araw pa na nagkaroon ng birthday celebration sa opisina. May leksyon, may cake, may sound system. Inimbitahan ang lahat maliban sa mga kargador. Nang makita ni Mang Tonyo na may mga tira sa labas, kinuha niya ang maliit na piraso ng leksyon gamit ang kamay, nilagay sa dahon ng saging, at kinain sa tabing kalsada. Nakita yun na Anger. Cruz. Kumuha siya ng cellphone, nag-video, at ipinost sa GC ng mga supervisor. Ito po ang tunay na buhay ng kargador. Kahit tira lang ng leksyon, masaya na. Saludo ako sa mga ganitong tao, na alam ang lugar nila sa mundo. Libo-libong like at lohing emoji ang nakita niya sa GC. Hindi niya alam, nakasama sa GC na iyon, ang personal assistant ni MR Anthony Tan, na nag-forward ng video, direkta sa inbox ng tunay na may-ari. At habang tumatagal, habang lumilipas ang mga araw, habang parami ng parami ang insulto, habang lalong nagiging mayabang si Anger, Cruz at ang kanyang grupo, tahimik lang si Mang Tonyo. Pero sa loob-loob niya, alam niya na, darating ang araw, na hindi na niya kailangang magsalita ng malakas, dahil ang katotohanan, magsasalita mag-isa. At ang araw na iyon, malapit na. Sa susunod na kabanata, makikita niyo kung paano nagsimula ang lahat ng lihim at bakit pinili ni MR Anthony Tan na manatiling kargador sa sarili niyang kumpanya. Kabanata 3, YNGMGA Unang Senyales NAMY Lihim SI Mang Tonyo. Sa mga unang linggo pa lang niya bilang kargador sa Pier 15, may mga bagay na napansin na ng mga matatanda sa pier. Pero hindi nila binigyan ng pansin dahil mukha namang imposible. Isang gabi ng Agosto, mga 9:09 na, tapos na ang shift ng karamihan. Kakaunti na lang ang tao sa daungan. Si Mang Tonyo, nakaupo sa lumang monoblock sa ilalim ng poste ng ilaw, uminom ng cup na binili niya sa tindahan ni Aling Nena. Biglang may lumapit na itim na Mercedes-Benz, wagon na may plate number na ATL1. Bumaba ang driver na nakasuit at tee, may hawak na ipad. Yumuko siya ng malalim kay Mang Tonyo. "Sir Anthony, good evening po. Andito na po ang helicopter sa Villamor. Pwede na po nating umalis papuntang Singapore kung gusto niyo na po ngayon. May emergency board meeting po bukas ng 7 AM dahil sa $120 million acquisition ng port sa Johor." Tumingin lang si Mang Tonyo sa kanya, ngumiti ng mahina at umiling. "Huwag muna, Roger. Bukas na lang ako aalis. May titingnan pa ako rito bukas ng umaga. Dito na lang muna ang sasakyan. Baka kailanganin ko." "Opo, sir." At bumalik ang driver sa kotse, naghintay sa labas ng gate na parang ordinaryong security guard lang. May dalawang kargador na nakakita, si Kuya Boy at Kuya Lando. Nagtawanan sila. "Hoy Mang Tonyo, mayaman ka pala. May helicopter ka raw." Ngumiti lang si Mang Tonyo at nagtaas ng cup. "Libre ko kayo bukas ng cup, ha? Matulog na kayo." Akala nila biro lang. Pero hindi iyon ang unang pagkakataon. Isang linggo bago iyon, may tumawag sa lumang Nokia 3310 ni Mang Tonyo. 2:00 na madaling araw. Hindi niya sinagot sa harap ng iba. Lumayo siya sa may bandang container 42A. Kahit malayo, narinig pa rin ng isang night shift guard na si Junjun. "Yes, approved na ang $85 million expansion sa Batangas Port Phase 3.
Pirmahan mo na lang sa akin, Roger. At ipadala mo rin ang updated valuation ng mga lupa sa Subic. Kailangan ko BY Friday. Pagkatapos ng tawag, tahimik na bumalik si Mang Tonyo sa kanyang monoblock at natulog na parang walang nangyari. May isang araw pa, habang nagbubuhat sila ng sako ng asukal, biglang may lumapit na lalaking nakabarong at may dalang envelope. Sir, ito po ang pinirmahan niyo kahapon. At heto rin po ang bagong corporate credit card. Unlimited po ito, sir. May bagong design po. Kinuha ni Mang Tonyo ang envelope, binusa at nagpatuloy sa pagbubuhat ng sako. Akala ng mga nakakita, sukli lang ng pera iyon. Pero ang pinakamalaking senyales na hindi nila napansin. Isang hapon, may lumapit na Japanese client, si MR Tanaka ulit, kasama ang buong delegation. Nang makita niya si Mang Tonyo na nagbubuhat ng kahon ng spare parts, biglang tumigil ang buong grupo. Tanaka-san, malakas ang boses. Tansan, Hisashiburi desuning. Translation, matagal na tayong hindi nakita. At yumuko siya ng 90 degrees. Si Mang Tonyo, mumiti lang, tinapos ang pagbaba ng kahon at nagmano pa sa matanda. Matagal na rin, Tanaka-san. Pisensya na sa amoy ko, nagtatrabaho pa eh. Nagtawanan ang mga hapon. Pero si Anger, Cruz, nakita ang eksena, galit na galit. Hoy Mang Tonyo, bakit ka nagpapakababa sa Japanese? Kargador ka lang, huwag kang magmalaki. Hindi sumagot si Mang Tonyo. Ngumiti lang siya kay Tanaka-san at nagpatuloy sa trabaho. At sa mga gabing iyon, kapag natutulog na ang lahat, may mga pagkakataon na nakikita siya ng mga security guard na nakaupo sa pinakamataas na container, nakatingin sa buong pier, harang may hinintay. May isang gabi pa, narinig ni Junjun ang usapan niya sa telepono. Roger, huwag mo munang ipakita ang bagong yacht sa Singapore. Gusto ko munang makita kung sino talaga ang mga taong karapat-dapat dito. 5 taon na naman akong hindi bumabalik bilang ganito. Gusto ko malaman kung may pagbabago pa rin ba. At iyon ang unang pagkakataon na naisip ni Junjun, na baka hindi ordinaryong cargador si Mang Tonyo. Pero kahit si Junjun, hindi niya sinabi sa iba. Akala niya, baka nagdadrama lang ang matanda. Hindi niya alam na lahat ng iyon ay bahagi ng plano. Plano na 5 taon nang ginagawa ni MR Anthony Tan. Tuwing 5 taon, bumabalik siya sa pinakamababa bilang cargador, driver o janitor sa sarili niyang kumpanya para makita niya mismo kung sino ang mga taong may puso at kung sino ang mga taong dapat nang alisin. At nitong taon na ito, ang pinakamasakit na plano pa niya. Dahil sa 3 buwan na iyon, nakita niya ang lahat. Nakita niya kung paano nila tinatreto ang mga cargador, kung paano nila kinakain ang oras ng pahinga, kung paano nila binababa ang sweldo kapag late ng 5 minuto, kung paano nila tinatawanan ang mga taong naghihirap. At higit sa lahat, nakita niya si Anger, Ramon Cruz, at alam na niya kung ano ang gagawin. Fade to black. Sa susunod na kabanata, darating ang araw ng malaking krisis sa pier. Isang insidente na aabutin ng milyon-milyong piso kada oras. At walang engineer, walang supervisor, walang sinuman ang makakaayos. Maliban kay Mang Tonyo. Kabanata 4, Yenji Crisis na huminto sa buong Pier 15. October 14 na, 2024. Isang araw bago ang malaking pagbubunyag. Alas 3:30 ng hapon. Mainit. Sobrang init. Ang araw ay parang nakadikit na sa ulo ng mga tao. Dumating ang ME Pacific Empress, isa sa pinakamalaking container vessel ng Global Maritime Logistics, 378 metro ang haba, 18,000 TEU ang kapasidad, at may kargang nakakahalaga na mahigit $420 milyon. Mula Singapore, papunta sa Maynila, at kailangan ma-discharge agad dahil may sumunod pang schedule sa Hong Kong sa loob ng 48 oras. Pero may problema. Malaking problema. Habang ginagawa ang approach sa berth, biglang tumigil ang bow thruster ng barko.
Hindi gumana ang starboard side thruster. Sa madaling sabi, hindi makakontrol ng kapitan ang harapan ng barko kapag lumalapit sa pier. Kung magkakamali ng konti lang, babangga ito sa concrete pier, masisira ang hull at maaaring tumawag pa ang mga container sa tubig. Milyon-milyong piso ang delay fee kada oras. Kung masira ang pier, bilyon ang gagastusin. Sa control room, nagkagulo na. Anger, Ramon Cruz, pawis na pawis, sigaw ng sigaw sa radio. Captain, full astern agad. Huwag kang lalapit. Captain Reyes sa radio, kalmado pero seryoso. Negative, Engineer Cruz. Kung full astern ako ngayon, hindi na ako makakabalik sa loob ng 12 oras. Kailangan ko ng precise instruction. May alam ba kayong gawin? Tahimik ang buong control room. Lahat ng engineer, lahat ng supervisor, nakatayo lang, nakatingin sa monitor. Walang gustong magsalita. Kahit si Anger. Cruz, bagamat mayabang, alam niyang wala siyang alam sa actual maneuvering ng ganitong klaseng barko sa ganitong sitwasyon. May tumakbo papunta sa labas. May umiyak na babaeng clerk. May mga kargador na nakatayo sa baba, nakatingin sa malaking barko na parang papalapit na higante. At doon, sa gitna ng gulo, sa gitna ng init, usok at takutan, may isang lalaki na tahimik na lumakad papunta sa control room. Si Mang Tonyo. Nakasando pa rin, basang-basa ng pawis, may dumi pa sa braso at nakatsinelas na butas-butas. Pumasok siya sa control room na walang paalam. Lahat na patingin. Si Anger. Cruz, galit na galit. Hoy Mang Tonyo, ano na namang ginagawa mo dito? Lumabas ka na. Wala kang trabaho rito. Kargador ka lang. Hindi siya pinansin ni Mang Tonyo. Dire-diretso siya sa radio. Kinuha ang handheld EA radio. Mang Tonyo, kalmado, malalim ang boses. Pacific Empress, this is Pier 15. Captain Reyes, Mang Tonyo rito. Captain Reyes sa radio, biglang may pag-asa sa boses. Mang Tonyo, Diyos ko, nandiyan ka pala. Saije, instruction mo na. Lahat sa control room, napakagat sa labi. Say Anger. Cruz, pula na ang mukha. Mang Tonyo, kalmado pa rin. Captain, I maintain nyo ang 5 knots. I-adjust nyo ang rudder 0 degrees to port. Pagkalipas ng 30 seconds, bow thruster starboard 20% power for 8 seconds. Tapos full stop. Pagkatapos, to boat alpha, hilahin nyo ng 15% power sa starboard bow. To boat bravo, itulak nyo sa port quarter. Eksakto yan, Captain. 1 minutong katahimikan. Tapos, naririnig na lang ang malakas na tunog ng makina ng barko. Ang malaking Pacific Empress, parang may sariling buhay. Dahan-dahang lumiko, dahan-dahang lumapit, at eksaktong 15 oras 58 minuto ng hapon. Perpekto itong nakadikit sa pier. Ni 1 sentimetro ang error. Walang gasgas, walang delay, walang aksidente. Lahat sa control room, nakanganga. May engineer na napaluhod. May babaeng dispatcher na umiyak. Si Anger. Cruz, nanginginig ang kamay. Tumingin kay Mang Tonyo. Paano mo nalaman yan? Sino ka ba talada? Hindi sumagot si Mang Tonyo. Inilagay niya lang ang radio sa mesa. Tumingin siya sa lahat, dahan-dahan. Alam ko kasi. Ako ang nagturo sa kapitan mo niyan. Nang ako pa ang kapitan ng barko. 20 taon na ang nakaraan. Tapos, tahimik siyang lumabas. Habang lumalakad siya pababa ng hagdan, lahat ng kargador, driver, at kahit mga security guard, nagsimula na magpalakpakan. Pero si Anger, Cruz, alam na niya, may mali, may malaking mali. Dahil bukas, October 15, alas 6 ng umaga, hindi na siya makakapagmayabang pa. Fade to black. Sa susunod na kabanata, ang pinakamalaking pagbubunyag sa buong Pilipinas na magpapayak sa mga inaapi at magpapanginig sa mga mayabang. Kabanata 5, Yenji malaking pagbubunyag ay nagpabagsak ng buong pier.
Oktubre 15, 2024, alas 6:05 ng umaga. Ang buong Pier 15 ay parang natigilan. Walang ingay ng crane, walang basina ng truck, walang sigawan. Lahat nakatingin lang sa gitna kung saan nakatayo si Mang Tonyo, nang ngayon ay hindi na nakasando na kupas, kundi nakaputing polo shirt na malinis, nakapalda na itim, at sapatos na makintab. Sa kaliwang braso niya, malinaw na nakikita ang tattoo na matagal niyang tinakpan, isang maliit na anchor na may nakasulat na ATL 1986. Sa harap niya, nakaluhod sa putik si Anger. Ramon Cruz. Hindi na siya nakapagsalita. Namumutla. Nanginginig. Sa paligid, daan-daang kargador, driver, clerk at official, lahat nakayuko. Dahan-dahan siyang nagsalita. Ang boses niya, hindi na yung mahina at pau na boses ng kargador. Ito na ang boses ng isang tao na may kapangyarihan sa buong daungan ng Pilipinas. 3 buwan ko kayong pinapanood. 3 buwan ko kayong pinakinggan. 3 buwan ko kayong hinintay na magbago. Pero walang nagbago. Tumingin siya kay Anger. Cruz. Anger. Cruz. 3 beses mo akong tinawag na walang kwenta. 4 na beses mo akong pinagtawanan sa harap ng mga tao. 5 beses mo akong pinalaya sa control room. At isang beses mo akong kinuhanan ng video habang kumakain ako ng tira-tirang leksyon. At ipinost sa grupo niyo na alam daw niya ang lugar niya sa mundo. Tahimik na tumayo si Anger. Cruz. Pula ang meta. Halos umiyak na. Sir, hindi ko po alam. Hindi ko po talaga alam na kayo po pala. Hindi siya pinatapos ni Mr. Anthony Tan. Hindi mo alam? Kasi hindi mo tinitingnan ang mga tao. Tinitingnan mo lang ang sarili mo. Tumingin siya sa lahat. Ako po si Anthony Lim Tan. Ako ang nagtayo ng Global Maritime Logistics noong 1986. Nagsimula ako dito bilang kargador. Hindi ako nag-aral sa mapa. Hindi ako cum laude. Pero ako ang nagbigay ng trabaho sa inyong lahat. Ako ang nagbayad ng bonus niyo last Christmas. Ako ang nag-approve ng bagong Fortuner mo, Anger. Cruz. Bigla may lumapit na lalaking nakasuit, si Roger, ang executive assistant niya. Sir Anthony, nakalive po ang boardroom sa Singapore, Hong Kong at London. Lahat ng shareholders nakatingin. May go signal na po ba? Tumango si Mr. Anthony. Roger, ipakita mo sa kanila ang video na ipinost na Anger. Cruz sa GC nila. Ipakita mo rin ang lahat ng CCTV footage ng mga insulto sa mga kargador sa nakaraang 3 buwan. Sa malaking screen sa opisina, biglang nagplay ang mga video. Video na Anger. Cruz na nagsasabi ng amoy pawis. Video na pinagtatawanan ang mga kargador. Video na binababaan ng sweldo ang late ng 5 minuto. Lahat nakatingin. May umiyak na kargador. May yumakap sa isa't isa. Tapos, tumingin si Mr. Anthony sa lahat ng supervisor na kasama na Anger. Cruz. Effective ngayong araw. Si Anger. Ramon Cruz. At ang buong operations management team na nakita sa mga video ay suspended without pay. Bukas, magsisimula kayong magtrabaho. Bilang kargador, 1 taon. Kung makayanan nyo, babalik ang posisyon nyo. Kung hindi na kayo babalik dito kahit kailan. Walang umimik, walang nagrereklamo. Tapos, ngumiti si Mr. Anthony, ngiti na puno ng lungkot at pag-asa. At sa lahat ng kargador, driver, janitor, security guard, na tinapakan, tinawanan at ininsulto. Simula bukas, tataas ang sweldo nyo ng 45%. May full health insurance na. May scholarship para sa mga anak nyo. At may bonus na 1 buong buwan na sweldo ngayong Pasko. Biglang sumigaw ang lahat. May yumakap, may umiyak, may nagpalakpakan. At doon, sa gitna ng lahat ng iyon, lumapit si Mang Tonyo,
Si MR Anthony Tan, sa pinakamatandang kargador na kasama niya noon pa noong 1986, si Mang Turing. Mang Turing, salamat po sa pag-aalaga sa akin nitong 3 buwan. Kahit hindi niyo alam, kayo pa rin ang tunay na may-ari ng pier na to. At doon na siya umiyak. Hindi dahil sa pera, kundi dahil nakita niya ulit ang puso ng mga tao na nagtayo ng pangarap niya. Fade to Black. Sa huling kabanata, may isang lihim pang hindi pa nasasabi ni MR Anthony Tan. Isang sorpresa na magpapayak sa buong Pilipinas at magpaparamdam na totoo pala ang hustisya. Kabanata 6. Pagkatapos ng malaking pagbubunyag, 7:00 na ng umaga. Ang buong Pier 15 ay parang bagong mundo. May mga kargador na umiyak habang yakap-yakap ang isa't isa. May mga dating supervisor na nakatayo sa sulok, walang masabi, nakayuko. Si Anger, Ramon Cruz, nakaupo na sa putik, hawak ang lumang helmet na ibinigay sa kanya ng isang kargador. Simula na iyon ng kanyang bagong buhay. Si MR Anthony Tan, nakatayo pa rin sa gitna, nakatingin sa lahat. Ngumiti siya ng mahina. May luha sa mata niya, pero matatag ang boses. May isa pa akong sasabihin bago ako umalis. Tahimik ulit ang lahat. Kahit ang hangin, parang tumigil. 5 taon na akong ginagawa to. Tuwing 5 taon, bumabalik ako bilang kargador, driver o janitor sa sarili kong kumpanya. Hindi para magmalaki. Hindi para maghiganti. Kundi para makita ko kung buhay pa ba ang puso ng Global Maritime. Tumingin siya sa langit. Noong 1986, nagsimula ako dito. Wala akong pera. Wala akong koneksyon. May 3 anak ako noon na gutom. Isang araw, may isang kargador na nagbigay sa akin ng kalahating kanin at 1 piraso ng tuyo. Sinabi niya, kumain ka muna, Per. Bukas, magkakasama tayo. Yung kargador na yon si Mang Turing. Tumingin siya kay Mang Turing na nakatayo sa harap, umiyak na. Mang Turing, kung hindi dahil sa iyo, wala tong kumpanyang ito. Kaya ngayon, ibabalik ko sa iyo ang lahat. Biglang may lumapit na 5 lalaki na nakasuit. Hawak nila ang isang malaking envelope na ginto. Sa ngalan ng buong Board of Directors, mulang gayon, 5 ang Global Maritime Logistics sa buong mundo. At ikaw, Mang Turing, ay may 12% shares na ibinigay ko sa yun noong 1975 pa. Hindi mo lang alam. Kasi ayaw ko malaman mo habang buhay pa ako. Nabuksan ang envelope. Sa loob, isang sertipiko na nagkakahalaga ng mahigit 4.8 bilyon pesos. Legal. Pirmahan. Notaryado. Si Mang Turing natumba sa lupa. Umiyak siya ng umiyak. Yumakap sa kanya ang buong pamilya niya na biglang dumating. Hindi nila alam na darating sila, pero inayos na lahat ni MR Anthony. At hindi doon natapos. Sa lahat ng kargador na nagtatrabaho dito na mahigit 20 taon, may tig-negatibo 1% shares kayo. Hindi bonus, hindi utang na loob, kundi karapatan nyo. Kasi kayo ang tunay na nagpatayo na kumpanyang ito. Mahigit 87 kargador ang biglang naging milyonaryo sa isang kisapmeta. Tapos, tumingin si MR Anthony kay Anger. Cruz na nakaluhod pa rin. Anger. Cruz, hindi kita sisantihin. Pero 1 taon kang magiging kargador. Kung makayanan mo, ibabalik kita bilang manager. At gagawin kitang personal na trainee ko. Kasi gusto ko, matutunan mo kung ano ang tunay na trabaho. Tumango si Anger. Cruz, umiyak siya, hindi ng pagmamataas, kundi ng pagsisisi. At ang pinakahuling sorpresa, biglang may lumapit na isang lalaking nakasando na kupas, maong na punit-punit, at sinelas na butas-butas. Katulad ni MR Anthony noon. Sir Anthony, handa na po ang susunod na pier. Sa Davao po tayo next week. Magfo-forklift driver po kayo doon. Tumingin si MR Anthony sa lahat, mumiti ng malaki. Roger,
Sa Davao tayo. Kailangan ko uling makita kung sino talaga ang mga taong may puso. Tapos, tumingin siya sa kamera, parang nakatingin sa inyo na nanonood. At sa inyong lahat na nanonood ngayon, huwag kayong magmalaki sa posisyon nyo. Huwag kayong mang-insulto sa kapwa nyo. Dahil isang araw, maaaring ang taong tinapakan nyo, siya pala ang mag-aahon sa inyo. At habang umikot ang kamera sa buong pier, mga umiyak na kargador, mga yumayakap na pamilya, mga dating mayabang na ngayon ay nakayuko sa pagsisisi. May lumabas na malaking text sa screen. Darating NAENG bagong kwento. Nilate ENG driver ng forklift SA Davao Port. Iyay alam NA siya ENG bagong chairman ng Philippine Ports Authority. Mag-subscribe ATI on ENG Bell. Dahil susunod, MES malaki ANG pasabog. At habang tumutugtog ang pinakamalakas na musika ng tagumpay na may halong emosyon. Fade to black. Salamat sa panonood. At tandaan, ang totoong yaman, nasa puso ng tao. Hanggang sa susunod na kwento. God bless po.